Matapos linisin ang kanyang katawan, kinuha ni Kaiyang ang bote ng pamahid para sa pagdurugo at inamoy ito ng bahagya. Natagpuan niyang medyo nakaka-refresh ang amoy nito at sandaling nawalan siya sa sarili, ngunit agad ding niyugyug ang ulo upang lumino ang kanyang isipan. Binuksan niya ang bote at tinangkang ipahid kaagad ang pamahid sa kanyang mga sugat ngunit tumigil siya. Agad siyang kumuha ng bagong tabo ng tubig at inilagay roon ang kaunting gamot upang tunawin. Maingat niya itong hinalo at sinimulan ang gamutan gamit ang pinainit na formula. Buhay ng isang mahirap. Sobrang relatable. Maganda ang epekto ng pamahid laban sa pagdurugo, ngunit dahil tinunaw niya ito, nabawasan din ang bisa. Gayunman, iisa lamang ang boting ito ni Kaiyang, kaya't natural lamang na tipirin niya ito. Pagkatapos maubos ang tubig na hinaluan ng gamot, natapos na rin ni Kaiyang ang paggamot sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, nakaramdam siya ng alinlangan. Sapagkat ang amoy ng pamahid ay tila nag-iba, medyo maanghang na ang dating. Muling sinuot ang kanyang damit, kinuha niya ang kanyang kulay uling na kamote at agad itong nilantakan. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at mabilis na nakatulog. Mula sa mga butas ng bubong ay sumisilip ang kaunting liwanag na nagbibigay ng aninag sa kubo. Ang kubo ay payak na payak, walang mesa, walang silya. Tanging isang maliit na kama na may balat ng USA bilang kumot at isang parisukat na unan lamang ang kanyang pag-aari. Ang balat ng USA ay mula sa hayop na nahuli ni Kaiyang noon. Kahit hindi makapal, nagbibigay pa rin ito ng init. Ang kanyang unan naman ay isang bagay na napulot niya habang nangangaso sa labas ng paaralan. Ang unan ay parisukat, isang talampakan ang haba at 3 daliri ang kapal. Mukha itong bato at parang ganoon din sa hawak, ngunit wala itong bigat na karaniwan sa isang bato. Hindi alam ni Kaiyang kung ano talaga iyon, kaya't ginawa na lamang niyang unan at hindi na nag-usisa pa. Mahigit 1 taon na niyang ginagamit ang itim na batong unan, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ito talaga. Gayunpaman, napakagandang unan nito. Sa kalaliman ng tulog, napanaginipan ni Kaiyang ang labang naganap ngayong araw. Paulit-ulit siyang pinapailanglang ni Zhou Dingjun sa ere, at paulit-ulit din siyang bumabangon, nagtitiyaga at nagpapatuloy, may marka ng dugo sa dibdib. Habang nagpapatuloy ang panaginip, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng dugong marka. Ang mukha ni Kaiyang habang natutulog ay bakas ang hapdi, ngunit matatag pa rin. Isa lamang ang kanyang mithiin, magtagumpay. Kahit paputulin ang kanyang paa o sunugin ang katawan sa apoy, hinding-hindi siya uurong sa takot. Hindi niya namalaya na ang unan sa ilalim ng kanyang ulo ay naglabas ng maulap na liwanag na kasabay ng kanyang damdamin. Lalong kumikislap ang liwanag na iyon. Sa panaginip, muli siyang nakikipaglaban kay Zhou Dingjun, paulit-ulit na nadadapa. Ngunit sa kanyang ika-1,000 pagbagsak at muling pagbangon, bigla siyang nakalampas. Walang awa niyang sinalubong si Zhou Dingjun, na agad bumagsak. Unti-unting naging malabo ang anyo ni Zhou Dingjun at nagbago ito sa anyo niya mismo. Sa sandaling iyon, kumalma ang isipan ni Kaiyang. Hindi dahil natalo niya ang kalaban, kundi dahil nagtagumpay siya laban sa kanyang sarili. Natalo niya ang takot at ang pusong marupok. Unti-unting umusbong ang pakiramdam na wala ng anumang bagay sa ilalim ng langit na makapagpapasuko sa kanya. Sa realidad, biglang nagbuga ng sinag na itim ang batong unan. Lumabas ang sinag mula sa itim na bato at lumutang sa hangin bago biglang pumasok sa ulo ni Kaiyang at tuluyang naglaho. Kasabay nito, sa isang sinauna at tigang na lugar, isang kakaibang presensya ang bumaba. Tulad ng alongbam abayo, tulad ng pagguho ng nyebe. Lahat ng nilalang sa harap nito ay walang halaga ayon sa presensyang iyon. Biglang damilat si Kaiyang, basang-basa ng pawis at nanginginig sa matinding takot. Gin-isang siya ng kakaibang presensya. Pinilit niyang kumalma at ngumiti. Sa panaginip lang, natatakot na ako ng ganito. Nakakatawa.
Pagkatapos ay kinusat niya ang mukha at tumingin sa madilim na kalangitan upang alamin ang oras. Labis siyang nenas, 2 oras pa lamang pala ang kanyang tulog, at madilim pa rin sa labas. Mabilis siyang bumangon, tiniklop ang balat ng USA at inayos muli ang batong unan. Ngunit nang makatayo na siya, kumunat ang kanyang noo at napalingon muli sa unan. Bakit parang iba na ang pakiramdam? Bulong niya sa sarili. Dahil sa kutob, inabot niya ang unan at binuhat ito. Tama siya, malaki ang nabawas sa bigat nito. Kakaiba, paano biglang gumaan ang batong ito? Sunod-sunod ang pumasok na katanungan sa kanyang isip. At bigla, tulad ng makapal na aklat na ibinagsak sa hangin at bumukas ang mga pahina. Nabigla si Kayang nang bumagsak sa lupa ang batong unan at nagbukas na tila isang aklat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ba bato ito? Paano biglang naging aklat? Mahigit 1 taon na niyang kilala ang batong unan. Sigurado siyang hindi siya nagkamali. Dati bato ito, paano naging aklat? Para bang ang isang pagong ay biglang naghulog ng balat at naging ahas. Nang yumuko siya upang damputin ito, bigla niyang naramdaman ang kakaibang ugnayan dito. Tinitigan niya itong mabuti, at napagtanto niyang ito nga ang unan na ginagamit niya. Ngunit ngayon, isa na itong makapal na aklat. Walang salita ang mga pahina, blanko lahat. Gayunpaman, hindi niya ito matagos makita. Sinubukan niyang punitan ang isang pahina ngunit hindi niya ito mapunit. 1 taon niya itong ginamit, ngunit ngayon lang niya natuklasan ang tunay na anyo nito. Pero, isang walang laman na itim na aklat. Para saan ito? Nilibot niya ang kanyang mga mata sa buong aklat, ngunit wala pa ring nakita. Misteryoso, bulong niya. Binuksan niya ang unang pahina, walang laman. Tinitigan niya itong mabuti. Sa unay wala pa ring nangyari, ngunit maya-maya'y may kakaibang pagbabago. Ang presensyang napanaginipan niya kanina sa tigang na lugar ay muling bumalik. Unti-unting lumitaw ang mga gintong titik sa pahina. Kapag dugo ang ipinantawag, bababa ang gintong katawan. Hindi himala, kundi gintong immortal. Diretso itong tumama sa kanyang kaluluwa, dahilan upang mabilis niyang isinara ang aklat. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa, at halos hindi makahinga. Kailangan niyang huminga ng malalim para muling kumalma. Anong sikreto ang itinatago ng aklat na ito? Hindi niya alam, ngunit batid niyang ang bagay na nakuha niya mula sa Blackwind Mountains ay may dakilang kasaysayan. Matapos ang mahabang pananahimik, muling binuksan ni Kayang ang itim na aklat. Ngayon, malinaw niyang nabasa ang unang linyang iyon. Hindi nga ito panaginip, bulong niya. Kasunod noon, unti-unting lumitaw ang iba pang mga linya. Proud golden body, rules the fence, indomitable spirit, will it descend. 8 linya, 32 salita ang bumuo ng isang buong pahina. Ang bawat salita ay nagbigay ng matinding pakiramdam na tila naglalaman ng espiritu ng pamamayani sa langit at lupa. Madali lamang intindihin ang 32 salitang nakasulat. Natural lamang na naunawaan ito ni Kayang. Ngunit ang pinagmula ng itim na aklat ay hindi malinaw, kaya't medyo natakot siya. Paano kung ito ay isang patibong? Nang maisip iyon ay natawa siya sa sarili, sapagkat sa kasalukuyan, isa lamang siyang trial disciple ng Sky Tower. Sino ba ang gagastos ng oras para siya'y balakin? Sa pagbabalik tanaw sa huling mga linya at kahulugan nito, malamang na ang dahilan kung bakit ang itim na batong unan ay naging isang itim na aklat ay dahil sa kanyang panaginip kagabi. Mahigit 1 taon na mula nang hawak niya ang unan, ngunit kailanman ay hindi iyon nagbago. Subalit, pagkatapos lamang ng panaginip na iyon ay bigla itong naging isang aklat. Malamang ay magkaugnay ang dalawang iyon. Dahil ako ang nagdulot sa paglitaw ng aklat na ito, kung ganoon para sa akin ito ipinanganak. Ako ang tunay na may-ari ng aklat na ito. Dahil sa pag-iisip na iyon, hindi na nag-alinlangan si Kayang. Malinaw na nakasaad sa aklat na kailangan niyang patikan ito ng dugo upang maging lehitimong tagapagmana. Kaya't kinagat niya ang kanyang daliri at pinatak ang dugo sa pahina.
Bumagsak ang dugo sa ibabaw ng pahina, ngunit walang nangyaring kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting lumabas ang liwanag na itim mula sa aklat. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo, muling bumalik ang hapdi ng kanyang mga sugat, at nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Ngunit pinilit niyang tiisin. Patuloy na damaloy ang kanyang dugo at lalong kumikinang ang liwanag sa aklat. Pagkaraan ng napakatagal at halos mawalan na siya ng malay, nagsimulang gumalaw at kumipot ang itim na liwanag. Mula sa gitna ng pahina, may nabuo na isang maliit na alon na parang ipu-ipo. Sa loob nito, unti-unting sumilip ang isang gintong kislap. Pinilit ni Kaiyang na manatiling malinaw ang kanyang isipan habang nakatitig sa nagaganap na pagbabago. Mula sa itim na alon, lumabas ang isang maliit, bilugan, mikantab na bagay. Nagulat siya, may totoong bagay ngang nakapaloob sa aklat. Kahit na inasahan niya ito habang nagpapadanak ng dugo, hindi pa rin siya makapaniwala na totoo nga ito. Dugo ang alay, bumaba ang gintong katawan. Hindi ito kasinungalingan. Ngunit anong uri ng gintong katawan kaya ito? Habang mapatla ang kanyang mukha, puno naman ng pananabik ang kanyang puso. Paglipas ng ilang sandali, nang tuluyan ng lumitaw ang bagay na iyon, napalunok siya ng laway. Kahit gaano kayaman ang kanyang imahinasyon, hindi niya inakalang ganito pala iyon. Isang gintong kalansay, mga 30 sentimetro ang taas. Ang unang lumabas ay ang bungo. Nakaupo itong nakakrus ang mga binti, para bang nagme-meditate. At bawat buto nito'y naglalabas ng liwanag na nagpaaliwala sa maliit na kubol ni Kaiyang. Unti-unting naglaho ang itim na alon sa pahina at muling bumalik ang lahat sa katahimikan. Hindi alam ni Kaiyang kung ano ang gagawin. Ang nakasulat lamang sa pahina ay kung paano ito palitawin, ngunit walang nakasaad kung ano ang susunod na hakbang. Nang titigan niya ang gintong kalansay, nakaramdam siya ng kakaiba. Wala itong mga mata, ngunit para bang nakatitig ito sa kanya. Wala itong bibig, ngunit tila minamaliit siya. Napuno siya ng galit at akmang kukunin ito. Isang maliit na kalansay na tulad nito, naglalakas loob na magmalaki. Ngunit nang iabot niya ang kamay, biglang lumipad ang gintong kalansay at dumaikit mismo sa kanyang dibdib. Nabigla siya at napasigaw. Ngunit agad namang naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang kalansay. Pumasok yun sa bawat butas ng kanyang katawan. At doon, sumabog ang matinding sakit, hindi ordinaryong sakit, kundi sakit na mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Napaluhod siya, bumaluktot ang katawan na parang hipon, at hindi mapigilan ang sunod-sunod na kumbulsyon. Sa loob ng kanyang katawan, bawat buto ay nabasag. At sa tabi ng bawat nabasag na buto, may gintong liwanag na bumabalot, muling inaayos ang buto ngunit agad din itong muling dinudurog. Paulit-ulit, ang buto ng tao ay nakabalot sa utak ng buto at mga ugat. Sapat na ang maliit na pinsala upang magdulot ng sobrang paghihirap, ngunit ngayon, lahat ng buto niya'y dinudurog. Kahit na isa mang mandirigmang 1,000 beses na mas malakas sa kanya, tiyak na mawawalan ng malay. Ngunit si Kaiyang, nararamdaman ang sakit na parang 1,000 beses ang bigat. Mula sa kubol ay narinig ang kanyang malungkot na sigaw. Isang kapwa-disipulo na naglalakad malapit ay natakot at nagtatakbo palayo. Mula sa kung saan, dumating ang boses mula sa gintong katawan. Wasakin ang kamalayan ni Kaiyang, at agawin ang kanyang katawan. Ngunit tatanggapin ba iyon ni Kaiyang? Kahit hindi makagalaw, pinilit niyang manatiling gising. Hindi niya kailanman papayagang maagaw ang kanyang katawan. Nangamba ang gintong katawan. Kaya't paulit-ulit nitong dinurog ang kanyang mga buto, tinorture ang kanyang mga ugat, hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Isang mapagmalaking gintong rebulto laban sa isang di matinag na kalooban. Sino ang magwawagi? Walang makakaalam. Ngunit alam ni Kaiyang na kakaiba ito. Hindi na tulad ng mga hamon laban sa kapwa-disipulo. Kung siya ang dating Kaiyang, baka sumuko na siya. Ngunit ngayon, kahit pa parang impyerno ang sakit, tiniis niya.
Ang kanyang kamalayan at ang mapanirang kapangyarihan ng gintong katawan ay nagsagupa. Ang katawan niya ang naging larangan ng digmaan. Hila rito, hila roon, walang nagbigay daan. Makalipas ang ilang panahon, laking gulat niya nang mapansing unti-unting bumababa ang sakit. At sa pagbagsak ng sakit ay tumataas ang kanyang enerhiya. Tama nga, dahil sa paulit-ulit na pagdurog ng kanyang mga buto, lalo lamang itong tumitibay. Habang palakas ng palakas ang kanyang mga buto, humihina naman ang kapangyarihan ng gintong katawan. Ang matinding kirot ay naging mas tiisin, naging tila banayad na kilati, hanggang sa para na lamang siyang pinapahiran ng malamig na tubig. Ang pakiramdam ay tulad ng paggagamot ng krema, nakaka-relax, bumubukas ang lahat ng kanyang butas, at umaagos ang ginhawa. Nang maramdaman niya ang desperadong paglaban ng gintong katawan, napuno siya ng galit. Sumigaw siya at winasak ang presensya nito sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, nanambalik ang katahimikan sa kanyang loob. Isang buntong hininga ang narinig, puno ng kaginhawaan at labis na kaluwagan.